Lumantad ng isa sa sinasabing mahalagang testigo sa kaso ni LV Vergara, yung kasambahay na allegedly minaltrato ng kanyang mga amo. Kung maalala natin, 3 ang pinapatawag ng Senado sa susunod nilang hearing. Ito ay sina Dodong na nauna ng magtetestigo at nagsumite na ng kanyang sinumpaang salaysay na kung saan sinasabi nga ni Dodong na na-witness niya yung mga pang-aabuso at pagmamaltrato kay LV. Tapos may 2 pang tauhan ang pamilyang Ruiz na sina alias Patrick at alias JM. Pero nung mga nagdaang araw, sinasabi nga ng mga magulang ni alias JM na hindi nila alam kung nasaan ngayon si JM. Kumbaga hindi nila alam kung nagtatago ba ito dahil sa banta or kung may masamang nangyari na sa kanya. Kahapon lumabas sa isang balita na lumantad na itong si alias JM at humingi ng tulong sa Provincial Social Welfare Office ng Occidental Mindoro. Hawak na siya ngayon ng CIDG. At ayon nga sa balita, handang tumistigo itong si JM laban sa mga Ruiz. Itong si alias JM ang itinuturo ni Franz Ruiz nung nagdaang Senate hearing na siyang nambugbog kay LV na dahilan ng pagkabulag ni LV. Balikan na muna natin yung mga sinabi ni Franz Ruiz during the Senate hearing. At LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyan ka Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko, ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay sorry GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginawa, ba't ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry, naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo, Pati si JM? opo. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. At ngayong lumantad na nga itong si alias JM, ayon sa balita, pinasinungalingan ni alias JM yung mga bintang sa kanya ni Franz Ruiz. Ayon sa kanya, inuutusan umano siya ni Franz Ruiz na bugbugin si LV. Naikwento rin daw ni alias JM na nasaksihan din niya ang mga pananakit ng anak ni na Ruiz kay LV. At may pagtatangka rin daw na patahimikin itong si alias JM dahil dinala daw siya ng mag-asawang Ruiz sa Batangas at pilit na pinapapirma sa isang dokumento. Mabuti na lang din siguro nakatakas itong mga tauhan ng pamilyang Ruiz para maging testigo sa mga pananakit nila kay LV Vergara. Nako, madidiin talaga lalo ngayon itong mag-asawang Ruiz kasama na yung mga anak nila. Paano kaya dedepensahan ni Franz Ruiz yung mga sinabi niya sa nagdaang Senate hearing na kung saan maliwanag na sinabi niya na itong si alias JM ay nangumpisal pa sa kanya na binugbog nito si LV Vergara dahil ginawang basahan daw ni LV yung mga damit niya. Dati pa sinabi ko na sa nauna kong video na napakababaw ng rason ni Mrs. Ruiz. Sabi ko pa nga dati, hindi maganda yung pagkagawa ng script dahil halatang halata na nag-imbento lang siya ng mga kwento. Well, hindi natin alam kung ito nga ba ang mga ibinulong sa kanya ng kanyang mga abogado para gawing alibay dun sa nangyaring pagkabulag ni LV. Pero tandaan natin na ang Senate hearing hindi siya isang korte ha. Kaya nagpapatawag ng Senate hearing ang Senado sa iba't ibang mga kaso. Ito ay para sa in aid of legislation. Kumbaga, aalamin ng mga senador sa kanilang hearing ang buong kwento at buong katotohanan. Nang sa ganun, makakakuha sila ng mga bago at mga dagdag na impormasyon para lalong mapalakas at ma-improve ang isang existing na batas. O di kaya ay pwede silang gumawa ng panibagong batas based sa mga information na nag-gather nila during the Senate hearing. Kaya sa Senate hearing, huwag nating i-expect na magkakaroon ng hatol dito. Ang labanan talaga ay nasa korte. Pero maaaring pwedeng gamitin yung mga napag-usapan sa Senate hearing bilang ebidensya sa paglilitis. So kung mapapatunayan talaga na nagsisinungaling itong si Mrs. Ruiz sa kanyang mga kwento, lalong-lalo na tungkol dito sa sinasabi niyang pambubugbog ni alias JM kay LV,
baka madagdagan pa yung kaso niya. Pwede siyang masampahan dahil siya ay nagsinungaling under oath. At in-emphasize din dito ni Senator Francis Tolentino nung nagdaang hearing na sa harap ng Senado bawal ang magsinungaling dahil makakasuhan sila. Siguradong namomroblema na ngayon ang pamilyang Ruiz kung paano nila tatakasan at paano nila masasagot itong mga paratang laban sa kanila. Wala bang schedule kung kailan ang next Senate hearing? Dahil alam din natin na hindi lang ito ang dinidinig ng Senado. Pero sana mangyari na ito sa lalong madaling panahon lalo't marami ang nag-aabang dito sa kaso ni LV Vergara.